Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Mga ka-stories, maging updated po sa ating mga bagong post sa pamamagitan ng pagpindot ng notification bell. Panoodin din ang mga personal vlogs ni Papa Dudut na makikita po ninyo sa playlist section ng aking channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat po ng mga nakatutok tulad ko sa pang-araw-araw dito sa Papa Dudut Stories sa online. Ang story na aking ibabahagi sa inyo ay makailang beses ko na pong tinangka na ihinto sana ang pagpapadala dahil na rin po sa takot o kaba sa maaaring mabasang reaksyon ko mula sa inyong mga listeners. Pero dahil sa kagustuhan ko din pong malaman ang feedback ninyo, ay naging final na rin po ang desisyon ko Papa Dudut na ipadala ang aking storya. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Eileen, 23 years old na taga Valenzuela City. Magsisimula po ang aking kwento sa mga panahon na nagli-live-in na po kami ni Kurt. Para sa akin ay malakas ang karisma na meron si Kurt at sa katunayan Papa Dudut ay na-love at first sight ako sa kanya. Si Ruro Madrid ang lookalike niya. Tisoy, maamo ang mukha at higit sa lahat ay malaki ang kanyang pangangatawan. Mahilig kasi si Kurt na mag-basketball at magbuhat sa gym. Pero kahit na malaki ang pangangatawan niya, ay mahinahon naman siyang magsalita. Pero alam ko nang protected ako sa kanya dahil lagi niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Sa mga simpleng bagay yon pero naa-appreciate ko. Halimbawa, yung pagbibigay niya sa akin ng flowers tuwing Valentine's Day. Yung paghalik niya sa akin bago ako umalis. Yung mga simpleng text na kumain ka na ba at miss na kita ay hindi niya kinakaligtaan. At dahil pareho kami halos ng edad, ay nagkakapareho din kami ng lahat ng hilig namin. Sa tuwing araw ng sweldo ay naglalaan kami ng budget para sa kain sa labas at panunood ng sine. Lumalabas din kami with friends kapag weekends. Pero nang napag-alaman namin na nagdadalang tao na ako, ay kailangan na rin namin na mag-budget. Marami kaming mga kaibigan na nakakasalamuha Papa Dudut. At isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ko ay si Jessa, na naging kaibigan na rin ni Kurt. Classmate ko si Jessa sa high school. Nagkahiwalay lang kami ng landas noong nag-college na dahil sa magkaibang school na kami nag-enroll. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi pa rin nawala ang pagte-text at communication namin via FB. Papa Dudut, si Jessa po ang klase ng kaibigan na laging handa para umagapay sa akin sa hirap man o sa ginhawa. At nasubok ang pagkakaibigan namin nang napag-alaman ko na sa kabila ng 2 years naming pagsasama ni Kurt bilang mag-asawa. At kahit pa malapit na kaming magka-baby, ay magagawa pa niya akong lokohin. At bilang matalik na kaibigan ay si Jessa nga po ang una kong pinagsabihan. Nalaman ko mula sa isa pang kaibigan namin ni Kurt na may babae daw ito sa office nila. Jessa, friend, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya.
May babae si Kurt, yung OJT sa office nila. Umiiyak na sumbong ko kay Jessa habang nasa loob kami ng isang coffee shop. Ha? Paano mo nasabi? Matibay ang ebidensya ko, friend. May mga pictures ako na magka-holding hands sila. Pinadala sa akin. Hindi naging madali sa akin ang maranasan yon, Papa Dudut. Akala ko nga ay end of our relationship at goodbye Kurt na. Pero dahil sa madalas na pakikipag-usap naming dalawa ni Kurt kay Jessa, ay nagawa niya kaming maisalba mula sa hiwalayan. Naging masigasig ang kaibigan kong si Jessa na ipaintindi sa aming mag-asawa ang kahalagahan ng pagiging kasal namin. Na hindi makakabuti sa baby namin kung maghihiwalay pa kami. Ito ang isa sa mga nakakatuwang ugali ni Jessa. Para siyang expert pagdating sa love problem na parang ang dali-dali niyang ipag-ayos kahit sino pang magkarelasyon na on the rocks ang stability ng pagsasama. Buti na lang at andyan si best friend Jessa and soon to be kumari ko sa anak namin ni Kurt. Pero hindi lang isang beses na naulit ang ganong senaryo na si Kurt ay nambabae. Madalas ako na mismo ang kumukompronta sa asawa ko sa tuwing nahuhuli ko siyang may kachat o katagpong iba. Hindi pa ba ako sapat, Kurt? Ngayong magkakaanak na tayo. Bakit mas lalong lumiliit ang utak mo? Please, grow up! Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ayaw kong masanay, Papa Dudut. Pero habang tumatagal, ay lalong lumalala si Kurt na para na siyang may sakit na hindi malunasan. Habi na niya ang pambababae. Sa katunayan ay hindi niya pinalampas ng mambabae sa araw pa mismo ng panganganak ko. Inabot pa ng kinabukasan bago niya ako dinalaw sa ospital. Inumaga kasi siya sa kantungan ng babae niya. Marami akong mata sa labas na nagsasabi sa akin kung saan huling nakita si Kurt o kung sino ang huling niyang kausap. Baka nakakalimutan ni Kurt na kaibigan ko din ang mga kaibigan niya at mas ka-close nila ako kesa sa kanya. Minsan iniisip ko na lamang na sadyang makapal talaga ang mukha ng asawa ko dahil hindi na siya nahihiyang ipangalandakan ang ginagawa niyang pambababae. May OJT na naging babae niya. May dating kaklase at ang pinakamalupit, kahit boss niyang may asawa na, ay nalink din sa kanya. Ayon sa tatay ni Kurt, nang minsang humingi ako ng advice dito na hindi daw talaga mapipigilan minsan ang pagkakaroon ng tukso sa paligid. At mahirap ding umiwas sa minsanang tampuhan sa mag-asawa. Pero kailangan daw naming magtulungan na unawain ang bawat isa, lalo na ngayong magkaka-baby na kami ni Kurt. Ginagawa ko naman po ang lahat pa para intindihin siya. Sa katunayan, hindi na para sa akin ang pagtitiis ko kundi para sa anak namin pa. Tulungan niyo po sana akong ipaliwanag sa kanya na hindi pa huli ang lahat para magbago siya. Hindi na para sa akin kundi para sa baby namin. Umiiyak na pakiusap ko sa papa ni Kurt. Bukod sa papa ni Kurt ay isa din po sa mga hiningang ko ng advice ay ang best friend namin ni Kurt na si Jessa. Wala ding pagdadalawang isip si Jessa para suportahan ako sa struggle na ito ng buhay ko. Ako ulit ang bahala, friend. Kakausapin ko yung Kurt na yan. Pag-assure sa akin ni Jessa na magiging maayos din ang lahat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pag-uusap namin yon ng papa ni Kurt at ni Jessa, ay naramdaman kong naging iba ang kilos at pag-uugali ni Kurt. Unang changes ay mas maaga nang umuwi ng bahay si Kurt. Nakadalawang tingin pa nga ako sa relo ko
noong una ko siyang beses na napansing umuwi ng tama sa oras. Dati halos umaga na siyang umuwi, pero sa lahat ng mga pagbabagong ginawa niya, ang pinaka-the best para sa akin ay mas binigyan na niya ng time ang baby namin. Madalas ko silang makitang mag-ama na naglalaro o kaya naman ay nag-uusap na akala mo ay nagkakaintindihan sila. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa langit dahil sa wakas ay pinakinggan na rin niya ang matagal ko nang dinarasal. Na sana ay mapagbago niya ang asawa ko. Hindi na lamang ako nagsalita pa kay Kurt at hinayaan ko na lamang siyang magpatuloy sa mga pagbabagong ipinapakita niya sa amin na labis kong kinatuwa. Hindi lang para sa pagsasama naming dalawa kundi para sa baby namin. Marahil iba din ang naging impact ng nakapanganak na ako at nakita na niya ang baby namin. Naging matured na siya para magpakatatay. Isang araw ay nagkasundo kami ni Jessa na lumabas para magkita sa paborito naming coffee shop. Matagal na rin mula nang huli kaming magkita. Isa pa ay gusto ko ding ipaalam sa kanya na masayang masaya ako sa naging improvement ng asawa ko at nagpapasalamat ako sa kanya sa pagiging instrumento niya para mas lalong patatagin ang relasyon namin bilang mag-asawa. Ganon talagang magkaibigan, Eileen. Nagtutulungan. Basta kapag may napansin kang kakaiba kay Kurt ha, just let me know. Para masermonan ko na yang si Kurt. Natatawang sabi pa ni Jessa. Akala ko nga walang himala sa asawa ko, Jessa. Buti na lang at marami kayong kumausap sa kanya para magbago siya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mas late din kasing mag-mature ang mga lalaki, Eileen. Alam mo yan, friend. Pahabol na sabi ni Jessa sabay tawa naming dalawa. 8:00 ng umaga, tulog na tulog pa si Kurt noon. Nang isang FB message ang pumasok sa CP niya. Noong una ay hindi ko pinapansin yon. Pero dahil nakatatlong notifications na yata yon sa phone niya, ay sinubukan ko ng buksan. Kailangan pala ng password o fingerprint ni Kurt para maka-access. Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay dahan-dahan kong tinapat ang CP niya sa fingerprint niya. At instant ay nabuksan ko ang cellphone niya. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na may kalandian na naman ang asawa ko. Nakakaiyak isipin na may expiration din pala. Ang akala ko ay forever na pagbabago niya. Ayon sa conversation nilang dalawa ni Jessa, magkita raw sila sa dati nilang tagpuan. Miss na raw ni Jessa ang asawa ko. Namimilog ang mga mata ko, Papa Dudut, nang mabasa ko na si Jessa ang kachat ng asawa ko. Nag-backread pa ako at nalaman ko na halos 3 buwan na pala silang nag-check-in sa motel. May mga usapan pa sila tungkol sa masarap na moment nila together. Miss na raw niya ang yakap at halik ni Kurt. Sana daw, ipagtapat na nila sa akin ang katotohanan para maging legit na ang relasyon naming dalawa. Pakiusap ng asawa ko kay Jessa. Pero si Jessa ang nakaisip na kailangan palabasin niya na nagbago na siya para hindi daw ako makahalata na may relasyon silang dalawa. Hindi lang yun ang mga revelations na mga nabasa ko, Papa Dudut. Marami pa akong kababuyan na nabasa sa mga palitan nila ng mensaheng dalawa. Halos magiba ang buong kwarto namin, Papa Dudut, nang nagwala na ako. Ang ginawa ko, binato ko mismo sa katawan ni Kurt ang cellphone niya, dahilan para magising siya at magalit sa akin. Mga walang hiya kayong dalawa? Akala ko mapagkakatiwalaan kayo. Akala ko nakontento ka na sa akin, na hindi ka naman bababae dahil sawa ka na. Yun pala, kayo ni Jessa nagtitikiman. Ipapakulong ko kayong dalawa, mga hayop kayo. Sigaw ko habang umiiyak. After kong magwala ay agad kong tinawagan si Jessa para pagbantaan na idedemanda ko sila ni Kurt.
pero binabalang niya ang tawag ko. Ni hindi rin niya nagawang makapagsalita pa para ipagtanggol ang sarili niya. Sinubukan ng papa ni Kurt na kausapin ako tungkol sa mas praktikal daw na solusyon sa naging kasalanan ni Kurt at ni Jessa. Sa simula, Papa Dudut, ay ayaw kong pumayag na makipag-ayos sa anak niya. Pero habang tumatagal ay mas na-realize ko na nasanay na rin pala ako na niloloko ako ng asawa ko. Para saan pa na ipaglaban ko ang relasyon naming dalawa kung paulit-ulit din akong lolokohin ni Kurt. Para sa akin, mas gusto ko na lang na magkahiwalay kami at isasama ko ang anak ko. Kayo na lang ni Kurt ang magsama. Total, yun naman ang gusto mong mangyari, hindi ba, Jessa? Singhal ko sa kanya pero wala akong narinig na sagot mula kay Jessa. Sumagot ka, mang-aagaw, kirida! Pasigaw na sabi ko kay Jessa. Sinayang mo ang pagkakaibigan nating dalawa dahil lang sa kati mo? Na sana pinakamot mo na lang sa ibang lalaki. Pa-advice ka pa? Yun pala, gusto mong agawin ang asawa ko? Kalimutan mo na naging magkaibigan tayo. Singhal ko kay Jessa bago ko siya sinampal at nilayasan. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan na kami ng mga tao sa coffee shop. Ang sabi sa kanta, time will heal broken heart. Lumipas ang 2 buwan ay muling sumubok si Kurt na kausapin ako sa tulong ng papa niya. Paliwanag ni Kurt na nakapag-isip-isip daw siya na hindi niya kayang mabuhay ng malayo kaming dalawa ni baby sa kanya. Nagsisisi na raw siya sa mga nangyari at inaamin niya ang pagkakamali niyang pumatol sa kaibigan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkasama na kaming muli ni Kurt sa bahay namin. Binigyan ko siya ng panibagong pagkakataon. Oo, marupok ako, Papa Dudut. O pwede rin nasanay na akong mag-forgive at forget sa lahat ng mga atraso sa akin ng asawa ko. Kapalit ng pagbabalikan namin ay ang pag-urong ko din ng demanda laban sa kanila ni Jessa. Ako na mismo ang nag-decide na hindi na rin praktikal kung kakaladkarin ko pa ang mga pangalan namin sa kahihiyan. Alam ko po na marami sa inyong mga tagapakinig ang malamang ay nagagalit sa akin sa naging desisyon ko. Pero hindi niyo po ako maiintindihan hanggat wala kayo sa kinakatayuan ko. Sa 2 buwan naming paghihiwalay ni Kurt ay napag-isip-isip ko na hindi ko kayang magpalaki ng anak na mag-isa. Masyado na akong nasanay na nasa tabi ko lamang si Kurt para umalalay sa akin sa lahat ng bagay. Sa dati ko namang best friend na si Jessa, humingi din siya sa akin ng tawad at sa umpisa akala ko ay hindi ko na siya kayang harapin pa matapos ng mga nangyari. Pero pinatawad ko na rin siya kahit papaano ay marami din naman kaming pinagsamahan. Patatawarin ko siya sa kondisyon na hindi na kami kailanman mag-uusap na dalawa at lalayo na siya sa landas naming mag-asawa. Papa Dudut, ito po ang kwento ng buhay at pag-ibig ko na sana ay nagbigay ng aral sa inyong mga listeners sa YouTube. Na huwag mong hayaang sirain ka at ang pamilya mo ng galit at biglaang desisyon. Kailangan mo ding magpakapraktikal hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong pwedeng madamay. Tulad sa kwento ko ay ayaw ko pong lumaking walang ama ang anak ko. Kaya naman kailangan kong maging matalino sa naging desisyon ko. Ang inyong ka-stories na patuloy na umaasa na makalimot na sa sakit na aking naranasan. Eileen of Valenzuela. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.